Ang pagtitiwala ay mahalagang sangkap ng paglago sa pananampalataya at pagkakaroon ng tagumpay sa buhay. Pero hindi lahat ng nagtitiwala ay tunay na lumalago at nagtatagumpay. Meron kasing nagtitiwala sa Diyos at meron din yung nagtitiwala nga pero sa sarili nagtitiwala. Magkasalungat ang dalawang yan. Nagbibigay pa nga ng babala ang Bible na ang hadlang sa pagtitiwala sa Diyos ay yung pagtitiwala sa sarili. Meron din yung nagtitiwala nga sa Diyos pero ang ipinipilit naman ay yung sariling agenda. Yun bang ginagamit ang pagtitiwala para isulong ang sariling gusto sa halip na alamin ang kalooban ng Diyos at iyon ang gawin? Ang pagtitiwala sa Diyos ay lalong nagiging makabuluhan kapag ang kalooban ng Diyos ang iyong inaasam. Baka mamaya nagtitiwala ka nga pero hindi naman pala kalooban ng Diyos ang gusto mong mangyari. Siyempre asahan mo na wala ang pagpapala ng Diyos sa ganoon. Mahalaga ding maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagkakilala sa Diyos. Hindi lang puro sa kahilingan umiikot ang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagharap natin sa mga mapanghamong sitwasyon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lalong lumalim ang pagkakilala sa Diyos at lubos na pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Kung gusto mong lumago ang pagtitiwala sa Diyos, dapat lubos mong kilalanin ng Diyos. Ang pagtitiwala ay baliwala kung ang pinagtitiwalaan ay hindi maaasahan. Kaya nga habang kinikilala mo pa ang Diyos, lalago ang tiwala sa Kanya habang nauunawaan mo kung sino siya, ano ang Kanyang kalooban at ano ang Kanyang kakayahan. Ang sabi nga sa Filipos chapter 1 verse 6, nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang bawat pinagdadaanan ay pagkakataon para aminin ang ating kahinaan at ang Diyos ay pagtiwalaan. Ang bawat karanasan naman ng pagtitiwala ay dapat maging hamon na lalo pang basahin ang Biblia upang lalo pang makilala ang Diyos. Madalas, ang nais lang natin ay magtiwala at makalampas sa problema. Pero ang nais ng Diyos ay humarap tayo sa hamon at siya ay lalo pang makilala. Ang tunay na pagtitiwala ay nagpapalago ng pananampalataya at hindi lang basta nag-aalis sa tao sa problema. Tandaan mo na ang bawat hamon ng buhay ay may dalang pagkakataon upang ang Diyos ay kumilos sa iyong buhay at siya ay lalong makilala. Kaya, asa ka pa ha?